nilulusot na lang nila bago pinapadala yung GAB or yung General Appropriations Bill na paminsan-minsan pati yung mga senador na blindsided dito, nagugulat na lang sila, may mga nadadagdagan bago napapadala to sa Pangulo para pirmahan, para maging GAA. So yun yung BICAM insertions. Yun yung small committee pagdating sa so yung small committee sa Kongreso naman yon. Meron din parang small committee sa Senado. At ito, dito yung BICAM which is may taga-Kongreso na pupunta doon at merong sa Senado naman usually yung Senate President to. As a matter of fact, sinabi nga ni Sen Grace Poe dati na doon sa BICAM daw, hindi nga daw siya nakasama doon if I remember correctly. Either hindi siya nakasama sa BICAM o hindi siya nakasama sa sarili niyang Finance Committee na nagkaroon na itong mga insertions na to. So ganito secretive itong BICAM at dito pumapasok yung mga anomalya. So yun ang pinopoint out ni Risa na hindi siya naglagay ng BICAM insertions. Ang sinasabi naman ni Katuning ay naglagay ka ng budget insertions. Ngayon, kinlarify nga ni Katuning na hindi naman niya sinasabi masama ang budget insertions. Ang budget insertions ay dumadaan sa tamang proseso. These are called budget amendments. At kahit naman si Sen JV Ejercito, sinabi nga niya na itong mga amendments na to ay nangyayari talaga dahil as the legislative body with the power of the purse, tinitingnan naman talaga nila yung NEP, yung National Expenditure Program, at dito gagawa sila ng amendments or insertions sa budget. At inaaprobahan to ng Senado. So, yung sinabi ni Sen Riza ay tama naman dito na wala siyang nilagay sa BICAM na insertion. At tama naman na may amenda sa budget na dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. So, ano yung issue natin? Kasi dito sa pagbabanggit nito at paglalabas ito ni Katuning, parang it casts a doubt on the credibility and the integrity of Sen Riza. Yun ang tingin kong purpose kung bakit ito inilabas. Kasi pag-isipin mo to, wala namang nagko-contest kung may budget insertion o hindi.